Praise God. Hallelujah. Praise God, Panginoon. Amen po. Amen. Salamat sa Panginoon. Sa muli na naman ang pagkakataon na ininigay sa akin ng Diyos na muli po ay tumayo. Alam niyo po, bilang mananampalataya po, napakalaking pribileyo po na tayo po ay patuloy na maglingkod sa Panginoon. Sabi nga sa anumang hinaharap natin, sa anumang sitwasyon natin, minsan, sabi ko nga, nung nakaraan po na I think yung isa pang Sunday, second Sunday o first Sunday na pinamit ko sa Panginoon. Sabi ko, parang manakot ito. Diniscuss ko lahat nung nangyari sa mundo. Pero alam mo po, sabi ko nga yung na. Amen po? Amen. Hindi ko po nakita yung mga ngiti nyo, hindi ko lang po makita yung ngiti pero alam ko po, andyan po kayo ng ngiti. Amen? At pagpapala po ang bawat isa sa atin. Purihin ang Diyos. So, ngayon po, pang huling linggo na po natin, at nagpapasalamat ako sa Diyos. Sabi ko nga, Lord, bukas parang, may pagkakataon na si Pastor, nasa sa barko po kasi siya. Ano naman po yung lagi kong panalangin na ingatan siya kasi nangyayari yung siya. Pero sabi ko, Lord, salamat kasi nakakaikot na kayo siya sa ibang churches natin. Sa Marte, sa Palanay. Kaya yung pagkakataon ni Lord, salamat kasi nakakatayo ako. Alam niyo po, nung unang tayo ko, talagang excited ako eh. Sabi mo nga kay Teacher Chuck, pray for me. Kasi alam mo po yung pagtatayo ka kasi lagi, Lord, hindi naman ako to, sasamahan mo ko. Kaya alam mo, Lord, na nakakaya mo ang lahat, kaya kong pagtagumpayan ng lahat ng nandiyan ka. Maski po ang sinunod sa atin. Amen? So dito po, yung nakaraan po kasi na naging topic ko embracing God's purpose. So dito po, sabi ko, nung nag-usap kami ni Pastor, marami pa ako na hindi na talakay kasi siyempre po, limitado lang yung oras natin. Pero alam niyo po, sabi ko, ibigyan ko na lang ulit ng pamagat na yung God's primary purpose. So yun pa rin. Kasi alam niyo po, sa sitwasyon natin ngayon, hindi po natin pwedeng alisin o hindi natin pwedeng kalimutan na ang Diyos ay laging may mabuting plano sa atin. Meron laging mabuting plano din. Amen? Amen. So, samahan niyo po na ako na basahin ko. Dito po sa Jeremiah, ang text ko po ay sa Jeremiah 29, 11 hanggang 13. Jeremiah 29, 11 hanggang 13. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin, at diringgin ko naman kayo. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan, kung buong puso ninyo akong hahanapin. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na muli, O Diyos, kami sama-sama na makapagpuri sa iyo, makapanambahan sa iyo. Lord, na makarinig ng iyong mga salita. Lord, ito Panginoon na bawat salita, O Diyos, na aming naririnig, O Lord, aming na pag-aaralan, ay nagsisilbing kalakasan, Panginoon, ang aming spiritual na buhay. Kaya Ama, gawin mo lamang po kami, Panginoon, na laging karapat-dapat sa iyo, linisin mo ang aming mga puso, O Diyos, at lagi mo lamang kami tulungan na sumunod sa kalooban mo. Lord, ikaw lagi ang managumpay sa aming mga buhay. Hinihiling namin ang patuloy na pagkilos ng iyong Santong Espiritu sa aming kalagitnaan. Muli, Ama, purihin ka, dakilain ka, pasalamatan ka. Ang lahat pong ito hinihiling ko sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak at aming Panginoong Hesus.
Amen, amen, and amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So, yung last preaching ko nga po, sabi ko, nag-introduction, para bang ang sinabi ko agad doon yung sitwasyon natin ng crisis, yung hinaharap natin ngayon. Amen? Yung pandemic natin. Sabi ko nga hindi lamang ito talaga, dito lang kundi sa buong mundo. At ilang buwan na rin po itong nangyayari. Pero sabi ko, Lord, this time siguro ang pag-usapan natin yung body of Christ, yung tayo ng mga anak niya. Yung sabihin na lang natin, wag na lang tayo lumabas, yung dito na lang sa iglesia. Alam niyo po, every Thursday, ang dami po namin na pinapanalangin talaga. Yung ba, sabi ko nga yung kasi nahihiyak talaga Pero alam niyo po, yung maaalala ko yung mga pinagdadaanan ng bawat isa. Hindi mo masasabi na hindi kayo Alam niyo po kung bakit? Kasi mas lalong nakakayag ang mabutihan ng Diyos Amen? Mas lalong nakikilala yung kapangyarihan niya Nung nakaraan linggo lang po, nabalitaan natin na talaga naman yung kalungkutan ay naranasan natin kasi naging bahagi rin po dito sa church yung si Nanay Dolores na nasa Panginoon na po siya. Tapos yun nga po na sasabihin ko naman po kasi parang ipag-pray din talaga. Alam ko naman po na yung mga bagay na yun at talagang dapat na lagi natin katuwang yung mga kapatiran natin sa mga kabigatan. Yung anak ko ni Giselle, na patuloy ko natin ipag-pray kasi kumbaga parang alam ko na mahal natin sa mga bata mas malalaki sa Panginoon niya. Pero yun nga, pinitext ko siya marami pa rin gagawin at alam ko na yung posible sa Panginoon. Sabi mo nga po, sa ganito mga sitwasyon, mas lagi natin isipin kapuwi ang plano ng Diyos. Amen? Yun, yung Sister Janet, na patuloy na salamat sa Diyos kasi alam mo yung kapatid natin ako talaga nakapinig ko ang aming mga talaga Talagang dyan lagi sa Diyos Kahit rain or shine, kahit yung mga sitwasyon, talagang hindi mo andyan yung paglinggo. Noong yung Thursday na nandyan kami, pagka may gawain, talagang hahabol lang kahit saan lugar na siya galing. So, pero may mga pinagdadaanan siya. Pero alam niyo po, mabuti lang yung plano ng Diyos. Amen? Dito nga po, babasahin natin dito sa verse 11. Sorry po Sabi dito, sapagkat batid ko lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo kasasama, kundi para sa inyo kabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng pinagbukas puno-puno ng pag-asa. So, kung titignan po natin, sa simula pa lamang, kung babalikan po natin, talagang makikita natin na Lord, dakila naman talaga yung plano mo. Kaya nga nilikha mo ang mundo, binigay mo ang lahat na pangangailangan ng tao, nalugod ka, natuwa ka, kasi yun ang plano mo. Na talagang, kumbaga, ibigay yung mabuti, maganda, kaaya-aya, talagang pagpapala sa mga nilikha niya. Pero ano pong nangyari, di ba, nangyari nga po yung pagsuway. Pero natapos po ba ang plano ng Diyos? Yung dakilang plano ng Panginoon? Hindi po. Siguro kung may pagkakataon lang masasabi na ng Panginoon kasi ang Diyos hindi naman mapanumpan talaga Para bang grabe talagang pagmamahal ng Diyos sa atin. Maski naman tayo ngayon kahit nagkukulang tayo di ba? The more na nandyan ka, pero mararamdaman mo pa rin talaga ang yakap ng Panginoon Kasi alam ng Diyos ang mga kahinaan natin. Siguro kung masasabi niya lang kay Eva na sumuway kayo sa akin. Pero magpapatuloy ang plano ko. Dahil mayroong mga tao, mayroong mga maniniwala sa akin, mananalig sa akin sa kakayanan ko, sa dakilang plano ko. Nangyari po yun, di ba? Ilang pong mga man of God, ilan yung mga talagang man of faith, talaga yung mga higante ng pananampalataya na nakita natin
natin kung paano na sa kabila ng mga pagsubok na napagdaanan nila, ano po nangyari? Nagtagumpay sila. Para mo iisipin mo, ay bakit dadaanas ka ng ganitong kabigatang pagsubok ang mga tao ito? Alam niyo po, isang naging mabuting sa akin si Joseph, di po ba? Maganda po ba ang sitwasyon niya? Mismo pamilya niya, mga kapatid niya? Nakulong siya. Pero alam niyo po anong nangyari? Pinagtagumpay siya ng Panginoon kasi nananatili siya nangahawak sa pangako ng Diyos. Si Abraham, napines yung faith niya. So para mga ganito, ito, pinatutunayan ko ng isa-isa. May mga tao talaga na maniniwala sa akin at meron akong magandang plano. Ito yung gusto kong mangyari na hindi nangyari umpisa pa lang, pero ipagpapatuloy ko at nararanasan ko natin yan hanggang ngayon. Amen? Anong nangyari doon? Kay Moises, lahat po, hindi na mabilang sa kamay natin hanggang sa New Testament kung sino mga nagtiwala sa Panginoon at kasama ka doon. Amen? Salamat sa Panginoon. Kaya alam niyo po, sabi ko nga, huwag tayo susuko. Huwag tayo bibitiw. Kaya nga, yung testimony natin dito, di ba? Sister Lizette, kadarating lang yan. Alam natin kung ano nangyari sa ibang bansa. Di ba? Naisip ko nga rin mo yun, sa pandemic na yun. Pero buhay na patotoo. Ayan, nagpapasalamat sa Diyos. Amen? Hindi kasi natin alam kung ano nangyari sa kanila. At sa mundong to, hindi na po mababago ang takbo ng mundong to. May iba't ibang pangyayari, may iba't ibang sitwasyon na mga kaganapan. Pero sabi nga, nandito tayo sa mundo, pero hindi tayo taga rito. Amen? Tagalangit ka. Sabihin nyo nga po, tagalangit ako. Baka nasa isip na tagalangit ako, pero wag mo na ngayon. Tsaka na yun, pagtanda ko na Lord. Oo, tagalangit tayo. Kahit bata ka pa, kahit ano ka pa, sabihin mo. Basta may pagkilala ka, may kaugnayan ka sa Diyos. Tagalangit tayo. Huwag po natin, ano yun, huwag po natin kakalimutan, huwag tayong matatakot na sabihin nyo lagi. Kasi pag inisip mo yun, ibig sabihin ang utak ang isip mo, halos bakit ang utak? Yung isip mo, isip na panlangit. Amen? Hindi ka matatakot. Ang lahat ng mabuti iisipin mo. Bakit? Ano ba mga isip panlangit? Hindi ko pa nga alam yan eh. Wala pa nga ako doon eh. Andito po ang Biblia at sinasabi ng Panginoon yun. Ano po yung pinakapangunahin na ano yan? Kumbaga sa pagkain yung special ingredients. May tamang relasyon ka sa ating Panginoon Jesucristo na sarili Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Mararanasan mo ito, pangako po ng Diyos eh. At pag nangyari yun, yung pag-ibig ng Diyos nandiyan sa puso mo. Nasa isip mo. Hindi hiwalay sa iyan. Kasi kung walang pag-ibig, kung wala ang Panginoon, wala ang Panginoon sa buhay natin, hindi natin alam kung ano na ang nangyayari sa buhay natin. Maaaring miserable, nagdudusa, pugo, pagsubok. Yun po ang pwedeng maranasan ko ka. Hindi ka nakaangkla. Alam mo yung angkla? Sa Tagalog kasi sa amin yun. Pero sa ano yun, angkla, di ba yun? Hindi ka nakaangkla sa Panginoon. Kaya nga diba sabi ko nga, bakit sa ganitong sitwasyon, nadami pa rin nagpapasalamat sa Diyos? Kasi nakaangkla ka sa Panginoon. Yung pangako ng Diyos nararanasan mo. Amen? At sabi nga, walang imposible sa Diyos. Lahat ng posibleng bagay magagawa ng Panginoon. Kahit nasa pinakamahirap na circumstances ka ng buhay. Diba? Kahit nasa anong kalalagayan ka. Naranasan na po natin yan.
exempted ang mga pastor yan. Nung nagpunta na si Pastor Boy, paulit-ulit kong sasabihin at hindi ako mahihiyang magsalita at magsabi na pagdaanan na po namin ang mga pagsubok. As in parang walang-wala na. Hindi na namin alam yung bukas, pero Lord, salamat. Yung araw na to, pasasalamatan namin. Iba yung kasi pagpapala niya para bukas. Amen po? Ganun ang Diyos eh. Yung mga ibon na eh, mas mahalaga tayo sa ibon. Mga ibon na hindi nagugutom, hindi pinapabayaan ng Diyos. Kaya pa kaya nandita niya, pinagkahirapan niya, hinihingan niya, pinili niya, ikaw yun. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. So, ano yung mga bagay, sabi mo nga po yung pagmamahal ng Panginoon sa atin? Ito muna, excuse lang. Pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kapag nandiyan kasi yung pagmamahal, alam mo, walang puwang kung ano man yung galit sa puso mo. Kasi nasa iyo yung Diyos ng pag-ibig, nandyan yan. So dahil nandyan yan, yung kapayapaan, mananatili sa iyo. Amen? Yun yung maraming naghahanap. Yun yung kailangan ng lahat. At hindi mo basta masusumpungan to. Hindi ito may bibigay ng napakaraming pera. Hindi ito mabibigay ng anumang bagay. Yung kapayapaan na ang Diyos lang ang pwede magbigay at siya lang ang pinanggagalingan. At nasa iyo rin yun. Amen? Nasa atin yun. At kapag nandiyan yung kapayapaan mo, yung kagalakan, nasa iyo. Hindi lang masaya ka. Diba kasi yung masaya sa joy, di ba? Iba yung happy sa joy. Sabi nga, happy nagbibili yun eh. Diyan sa, because meron ako, favorite ko yun eh. Diba? Pero yung joy, kasi hindi mo kayo nakikita talaga umiti eh. At least yung alakak niya marinig ko. Pero yung joy, nasa kalibuturan nyo, ang lalim nun. Bakit ba ganun? Bakit ba ganyan yung kapitbahay ko na yan? Pareho naman kami nasa pandemic, pareho naman kami ganito. Pero alam mo, parang wala siyang problema. Parang wala siyang kapigatan. Pagkausap ko siya laging nakangiti. May tao kong ganun. Ang sarap-sarap kausap yung taong ganun. Hindi nabibili ang ngiti. Laging nakangiti. Kahit po nakatakot yung mga mask nila yan, alam ko nakangiti kayo. At alam ko masaya kayo. At alam ko yung magalakan niya sa atin. Amen? Panatilihin po natin yan. Paano po? Mag-speak lang po tayo na Lord, alam ko may dahilang plano ka sa akin. Lagi kami mag-iting plano. Kasi nasabi naman ng Panginoon, di ba? Sapagkat batid ko ng lubos sa mga plano ko para sa inyo. Mga plano hindi ninyo ikasasama. So, ibig sabihin sa mga sitwasyon ni Lord, masama yung sitwasyon ang nangyayari sa akin eh. Pero hindi, sabi ni Lord, mas maganda yung plano. Ito yung mga planong magtutulot sa inyo ng pinagpasang puno ng pag-asa. So, yun yung sinasabi natin, yung araw na ito, pasalamatan mo. Magmulat pa lang ng mata mo. Alam niyo po yung pagbilang mo lang ng mata mo, Lord, salamat sa kalakasan. Kasi meron pa akong magagawa. Meron ka pa akong magagawa sa akin. At willing po ako sumunod sa inyo at maglingkod sa inyo. Na ibibigay ko sa iyo. Hindi yung 50-50. Buong buhay ko, Panginoon. Buong puso ko. Buong lakas ko. Ang benefits naman po yan, beneficio naman po ng lahat yan, walang halaga yan. Alam niyo po kung bakit? Sa inyo rin po yan, sa akin rin po yan. Itong nararanasan natin, lalo natin makikita ang kamay ng Diyos. Amen po? Kanina narinig ko nga doon sa isang Christian station,
Maaari itong pandemic natin isa to sa kasama do sa nasa Biblia. Kagutom, digmaan, diba, kahirapan. Nararanasan na po natin ngayon yan. Pero salamat po, Panginoon. Kasi itong araw na to, nandito ako sa church ng Jesus and Jesus City Church. Nagpupuri, nagpapasalamat, nananalangin. Amen? Pag-ising ko pa na umaga, excited ka na, Saturday pa lang. Good Sunday, bukas na ng bahay ko. Yan po si Grayson ako. Dapat hindi kasama yan. Pero sabi niya sa akin, promise ka ng promise. Sasama mo ako. Talagang gusto po niya talaga na church. Dapat kami. Kasi kami po ni Pastor, nagmumotor lang po kami. Pero sabi ko, may ginamit na naman paraan ng Panginoon. May naghatid na naman po sa amin. Yan po ako niyan Diyos may mga inihanda siya. Sabi ko nga po, ako yung puso ko, punong-puno ng pasasalamat. Alam ko yan, Lord, sabi ko buong buhay ko, ipag-ilikod ko na sa inyo. Kasi nag-birthday ako ng nakaraan, 54 na ako. At sa mga darating pang taon ng buhay ko, maghilingkod lang po ako sa inyo. Susunod po ako sa inyo. Minsan, may mga bagay na, kasi hindi naman po tayo perfecto. Hindi pa naman po tayo magalit. Kung minsan natin yung sasama loob mo, Lord, dito. Pero sabi ng Panginoon, huwag mo pananatilihin yan. Kasi nandyan yung banal na espiritu na nasa iyo. Hindi pwede magsama yung sama ng loob at pag-ibig sa puso mo. Kailangan isa matira dyan. Amen? Check po natin lagi yun. Iinis na inis talaga ako Yung Holy Spirit nandito sa akin, ayaw niya ng ganun. Hindi maninilaan ng banal espiritu sa puso na opposite lahat. Kung ano yung sinabi niya dyan, nasa iyo naman lahat. Pero Kristiyano tayo. Dito po sa verse 12, sabi po rito, kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin, at dinidin ko naman kayo. Purihin ng Diyos. Diba? Ang Panginoon na mismo ang nagsasabi. Nilipin tayo ng Panginoon. Ano man yan, huwag tayong mahihiya. Sabi na, kahit sinlaki ng kasalanan, ng barko yung kasalanan mo, lagi kong naririnig yan sa sinlawak ng karagatan ng kapatawaran ng Diyos. Walang pwedeng ipantay. Huwag maging kaparaanan o kadahilanan na kapag ikaw kumbaga mo o nasa kabingatan, nasa problema, madidisconnect ka sa Panginoon. Sabi ko nga, lalo ka magsuliksik. Kasi pag nag-disconnect ka, diba? Hindi lang po yung mga landline natin, yung mga signal ang humihina o nag-disconnect o ano man. Pag po nangyari yun, di ba? Gawin na lang natin example yun. Wala. Mga kapaka. Ganon din sa Panginoon Simpleng halimbawa. Hindi. Sobra pagsubok ko ngayon, hindi mo na ako lalapit sa Panginoon. Kasi parang hindi naman ako pinakikip yan. Merong ganon. Minsan ganon po. Magtatampo ka talaga sa Panginoon. Kasi, hindi kasi yan yung mabuting plano niya sa'yo. Plano mo lang yan. Bandang huli, iiyak ka rin at lalapit ka rin sa Diyos. Hindi plano rin niyang mangyayari. Amen? Hindi ba't nagsayang ka ba ng luha? Nalungkot ka pa, problema ka pa. Kung susunod po tayo sa kalooban ng Diyos, hindi mo na ako magbabasa ng Bible, ang dami pangako ng Panginoon. Talong, sige talaga maraming pangako ng Diyos. Sobrang dami. Isa lang yung hindi natupad, nagtambo ka pa. Amen? Pero alam niyo po, kahit ganun tayo, mahal tayo ng Panginoon.
At higit sa lahat, yung alam mo sa sarili mo na, Lord, makakarinig na naman ako ng salita mo. Yun po yung kadalasan eh. Minsan sabihin natin, asan si sister ganito, nasan si brother ganito. Sabi, mababalitaan kang ganito. Nalulungkot po. Alam mo, hindi lang ang Diyos. Kung tayo nalulungkot, mas lalo ang Panginoon. Umiiyak ang Panginoon. Nalulungkot siya. Kapag yung isa sa mga tinawag niya, pinili niya. Alam mo, yung salitang pinili, napakasarap pakinggan eh, di ba? Tayo, gano'n tayo eh. Minsan pag pipili tayo, yun yung the best, ito yung perfecto, ito yung maganda. Eh, ikaw yun. Gusto kang ipagmalaki ng Panginoon. Sabi ko nga kung nanunulong ba ng Diyos, ito, isinuway mo ko, pero hanggang ngayon, ito yung plano ko sa tao. Nangyayari, pinagyayaman tayo ng Diyos. Diba? Siguro, diba? Kumbaga parang nakita natin pananampalataya mo. Minsan may mga pangarap po tayo sa buhay. Alam ko po lahat ng tao nangangarap. May mga ambisyon, may mga plano sa buhay. At kapag po pilano natin, gusto natin maging successful, amen po, wala po tayong hinangat sa buhay natin na kabagsak. Lahat paangat. Gusto mo maging matagumpay ka. Pinagsisikapan mo yun, pinaghihirapan mo yun. Ginagawa mong araw ang gabi araw. Dahil sa pagsusumikap mo. At pag napagtagumpayan mo yun, naging successful ka sa ganun. Kasi, nagtrabaho ka. Ganun din po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Di ba kapag yung mga anak, ganun ang ginagawa, tuwa-tuwa yung mga magulang. Nagtagumpay itong anak nito kasi nakita ko pagsisikap. At ako bilang magulang susuportahan ko ito hanggang sa kahuli-hulihan. Masigit po ang ating Panginoon. Hindi po kasi basta-basta yung laban na hinaharap natin dito sa mundo. Kaya ang Diyos tuwang-tuwa kapag napagtagumpayan natin ito. Kaya naman natin napagtatagumpay ito kasi nananatili tayo sa plano ng Diyos. Nananatili tayo nakakapit sa Diyos. Pinanghahawakan natin ang pangako ng Diyos. Amen po. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Kaya masabi ko, Lord, maraming salamat. Kung tutusin, napakakaya natin kasi ang dami na natin dapat pagsumundanan. Amen? Yung mga nabuhay na mga mananampalataya nun, meron ilan-ilan. Ito, si Abraham, ganitong ginawa niya. Dapat maging ganito rin ako. Ganito. Pero tayo, simula Old Testament hanggang New Testament, ay wala na, hindi na kaya isa sa isip natin yan. Isipin mo na lang, Lord, hindi na magpatawad. Hindi ko kaya talagang magpatawad. Lahat ng bagay kaya kong gawin, puwera lang yun. Kasi masyado ako nasaktan. Ganun si Joseph, alam mo, napakagaling ng ganda ng puso niya. Pag nababasa ko yun, alam mo, ang Biblia, simula nung nakakilala ako sa Panginoon, 16 years old, more than kalahati na ng buhay ko. Alam mo, kahit pa araw-araw mong basahin pa ulit-ulit yan, iiyak ka pa rin, di ba? Hindi nakakasawa. Sabi nga, laging sariwa ang salita ng Diyos, yung pangako ng Diyos. At yun po ang dapat natin laging panghawakan. Huwag po tayong mapapagod. Huwag tayong manghihinawa. Huwag tayong susuko. Meron pong isang kwento na narinig ko to sa isang pastor na
Siya ay talagang masigasig sa paglilingkod. Siya ay masigasig na nag-share ng word of God. Nagbibigay siya ng tracts. Kahit na nakatayo siya sa isang kanto na, sige, hindi siya naiyak sa lahat na nagdadaan. Pero alam niyo po, may isang pagkakataon mo sa buhay na tumigil siya. Kasi parang tingin niya na parang wala namang nangyayari sa mga ginagawa ko. Share ako ng share ng salita, bibigay ako ng trust. Pero wala naman. Pero dumaan ng mga ilang taon, napadaan siya doon sa isang lugar na dati niyang tinatayuan. Nagtanong siya. May pag-usap siya. At yung kausap niya, nagpapasalamat. Kasi kaya siya nakakilala. Noong panahon na ito, relento niya. Meron nakatayo doon. Nagbibigay ng tracts. Noong panahon na yun, isip niya, ako yun. Hindi mo alam ng kabungan yung paghihirap mo. Ganun po ang Panginoon. Ako po pinagpapasalamat ko sa Diyos. Mga panahon po ng college ko. Kasi GIL na po ako ng akin. Talaga po medyo malayo. Pero alam niyo po, sobra po ako nagpapasalamat sa Panginoon. Kasi ilan ito sa mga isinasama. Nagpatuloy talaga sila. Sana nga napapanood nila. At mapanood nila, nagpatuloy talaga sila. Hanggang yung mga anak na nila, ginagaling mo sa munisip. Kung di ba, nasa yung lang sana. Asawa ng missionary. So, talaga pong hindi ko na alam noon kasi nagkahiwa-hiwalay na kami. Alam ko, ganun din po kayo. Huwag po kayo mapapagod o kayo titigil. At ano man po naging success natin, ano man po yung napagpagumpayan natin, ialay natin sa paanan ng Panginoon. Amen? Ilapit natin ito sa Kanya. Mas humingi pa tayo. Lord, mas lalo mo ba ako nabigyan ng lakas? Lord, yung karunong, yung wisdom and knowledge na nagmumula sa iyo. Hindi yung pansarili ko, kundi galing sa iyo. Kasi mas marami pa po akong gusto gawin. Amen? Salamat po sa Panginoon. Sabi nga na, Lord, darating po sa pagkakataon, na sabi nga, lahat ng mabubuting ginawa mo, simula pa noon hanggang ngayon, sa sakripisyo, sa pagbibigay ng buhay ng anak mo, siya na namatay, inako sa krus para sa aming mga kasalanan. Nagbayad. Sorry po Sabi ko na po, hindi ko may mapangako ng iyak eh. Naintindihan niya ako sinasabi ko. Hindi po natin kayang bayaran lahat ng ginawa ng Panginoon. Pero pwede po tayong may gawin. Amen? Pwede tayong may gawin. Hindi natin kayang suklihan yun eh. Sobra-sobra eh. Wala tayong may pagmamalaki na ano kayo. Ikaw na yung pinakadakila, pinakamarunong. Lahat na ng pagsunod ginawa mo sa Panginoon, hindi mo pa rin kaya gawin. Hindi natin kaya gawin. Pero may magagawa tayo. Amen? Hindi lang mo natin yung pagbuhay natin. Hindi yung sige mo yung bibigay ko kasi maganda sitwasyon ko ngayon eh. Yung oras natin,
ng buhay natin. Yung lamang pananalangin eh. Natin bibigyan ng oras. Alam mo, nararanasan niyo po kayo. Minsan kahit anong isip mo, importante, gagawin ko ito eh. Ito muna. Pero kinakatatlo ng Diyos. Kinakailangan mong manalangin. Ilang oras na lang eh. Kailangan talaga ito. Baka, kamating na o. May deadline na ito. Pero yung puso mo, binibig kang manalangin. Sumunod na tayo. Kasi ang Diyos natin, Diyos ng kaayusan. Hindi yung isip natin ang lagi-lagi natin. Kasi minsan yan pa nagiging hadlang. Alam niyo po ba yun? Isip mo po, yung isip mo, katawan mo, kalaban mo. Amen? Tingnan yan po yung katiwala mo sa Diyos. Inali mo sa Panginoon. Yung mabuting plano ng Diyos aayon sa gusto ng puso. Amen po. Salamat sa Panginoon. So dito po sa Galatians 6:9, nasabi rito, kaya huwag kayo tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Amen po? Ulitin ko po Sarap eh. Sarap pakinggan. Tingnan niyo po. Kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Pagkain ng Panginoon. Naranasan niyo po ba ito? O minsan darating sa, ay hindi, ang hirap naman gumawa ng mabuti. Kasi wala naman ako napapala eh. Alam niyo po, pag gumawa kayo ng mabuti, huwag niyong hihingi sa tao yung ibibigay na ganti. Amen? Tumulong lang po tayo ng tumulong o gumawa tayo ng mabuti sa kapwa natin. Kasi sabi niya, hindi tayo gumagawa ng mabuti dahil nakikita tayo ng tao. Gumagawa tayo ng mabuti dahil may Diyos na nakatingin sa atin. Amen? Diyos na nagbabantay sa atin. Dito po sa verse 13 sa Jeremiah po. Babasahin ko po rito. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Alam po natin, dahil naranasan po natin, at dapat din pong maranasan ng iba. Huwag lang po tayo titigil. Kasi baka pag tumigil ka, yun na yung panahon na may plano sa inyo Diyos na. Amen po? Baka pag sumuko ka, ito na pala yung nakaabang ng ganyan eh. Ano ang ibibigay ko na sa iyo eh? Kaso subuko ka na. Alam niyo po sa sitwasyon ngayon, sabi ko nga, Lord, marami pong pagkakataon na ibabalik na ng Panginoon. Kasi dati, alam niyo po, yung mother ko, hindi ko talaga siya, hindi kami nakakapunta doon, hindi nakakalabas. Ngayon, madalas na kami nagkikita. Yung mga kapatid ko. Lord, lagi may pagkakataon, di ba? At yung pagkakataon na yun, laging ibibigay sa iyo ng Diyos. Gawin mo na ngayon. Di ba, sabi ko nga, isa lang po ko, kung hindi ngayon, hindi pa. Paano pag mas lalo na
Hindi natin sinasabi, hindi natin hinihiling, pero mangyayari yun. Mas marami pang bagay na mangyayari sa mundo ito. Kinakailangan lang, ngayon pa lang, paghandaan na natin. Ngayon pa lang, kinakailangan, hingin na natin sa Panginoon. Lord, ito yung mga tao na gusto kong ilapit sa iyo. Gamitin mo ko, Panginoon. Sabi ko nga po, yung bibig, yung kamay, yung paa natin, yan po ay magagamit na instrumento ng Panginoon para sa mga tao na gusto niya na lumapit sa Kanya, na inilapit niya sa atin upang makakilala sa Panginoon. Dito po sa 2 Timothy 4:7, ang sabi ko rito, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Masarap sabihin ito sa Panginoon, Lord, diba? Bigyan natin ng munting buhay. Lord, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya po natin sabihin sa Panginoon yan? Amen. Amen, Lord. Lord, masasabi namin ito sa iyo. Nakikita mo lahat ng ginagawa namin. At pagkatapos naman, sasabihin ng Panginoon, well done, good and faithful servant. Amen po. Lord, natapos ito, Panginoon. Dahil nandiyan ka, Panginoon. Ikaw na may higit na mabuti, dakilang plano para sa iyong mga. Kaya buong puso ang nagtitiwala hanggang sa kahuli-hulihan, Panginoon, na ikaw ang magtatagumpay sa buhay namin bilang iyong mga anak, dahil mayroon kang dakila, mabuti at magandang plans para sa amin. Purihin mo ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Purihin ka, Panginoon. Dakilahin ka. Pasalamatan ka. Luwalhatiin ka. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Maaaring may mga kapatid na mayroong mga katanungan sa kanilang isipan. Maaaring maraming tanong, Panginoon. Maraming nangyari. Ngunit, Ama, ikaw na nangako o sa iyong mga isang pangako na lang ay pinangahawakan. Lord, ikaw na lang ginamit kasama na hindi mo kami pinapabayaan. Na ikaw na patuloy na nagtatagumpay sa aming mga buhay. Lord, patuloy po namin pagkakatiwala sa iyo ang lahat ng bagay. Ama, maraming salamat po. Dahil alam namin, mayroon kaming malaking pag-asa. Lord, ang iyong pangako. Lord, yung buhay na walang hanggan. Lord, yung pangako mo, Panginoon, na magandang plano para sa iyong mga anak. Na ikaw ang Diyos na hindi tumigil, hindi lumutong, nagpatuloy, Panginoon. Dahil sa iyong pagmamahal, dahil sa iyong lakilang pag-ibig, na patuloy namin nakaranasan. Kaya, Ama, pinagkakatiwala ko sa iyo. Lord, ang bawat anak mo, pinagkakatiwala ko namin sa iyo.
ang aming mga buhay. Ang mga mahal namin sa buhay. Ang mga tao na hindi pa nakakakilala sa iyo, O Diyos. Lord, narito kami, Panginoon, na naranasan na, O Diyos, ang iyong dakilang plano. At nais-isip po namin na ito ay kanilang naranasan. Kaya patuloy po kami, Panginoon, na lalapit sa iyong Diyos, magsusumamo sa iyong ulitan. Dahil ikaw ang Diyos na nananatiling tapat sa lahat na iyong nilikha. Maraming salamat sa iyo ang mataas na kahurian, mataas na pasasalamat.